Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Naku po, lagot na. Nagsalita na ang Civil Service Commission sa ginawa ni Carlo Nograles kahapon na kung saan sinamahan niya ang isang friend, ang isang family friend, or ang isang member ng pamilya na nag-submit ng COC at nalaman ito ng Civil Service Commission. Mananagot ka, Carlo Nograles. Nako kabibig, ito nabasa ko lang kabibig. As in super duper, the Civil Service Commission hitting their own chairperson, Carlo Nograles. Chairperson to ha? Tapos siya pa ang hindi marunong sumunod sa kung ano ang responsibilidad, sa kung ano ang dapat sundin na protocol. Nograles naman. Ito ba ang gusto nyong magiging mayor? Nako, Davao, mag-isip-isip kayo. Nagsalita na ang Civil Service Commission, nag-issue sila ng statement against engaging in partisan political activities. Kasi kahapon, nag-question ang mga tao, itong si Carlo Nograles, nag-resign na ba ito? Kasi pumunta siya sa COMELEC na hindi pa natin alam kung nag-resign ba siya or hindi. Kaya ang mga tao ay talagang binash ang Civil Service Commission. Yung chairperson ninyo, pumunta sa COMELEC, pwede ba yan? Eto na. Eto na ang sabi ng CSC, mga kabibig. So, i-share ko kabibig ha, sa screen para makita, sabi nyo gawa ko naman talaga ito. Hindi naman po. Ito na. Kita ba mga kabibig? Kitang-kita. Ang pasensya na, medyo maliit, hindi ko malakihan yan. So, ito na. CSC issued statement against engaging in partisan political activities. No officer or employee in the civil service, as well as any member of the military, shall engage directly or indirectly in any electioneering or partisan political activity except to vote. Yan na. Relatedly, Section 261 of the Omnibus Election Code, Intervention of Public Officers and Employees. Ito yung kinote ng CSC. Responding to the observation wherein CSC Chairperson Carlo A.B. Nograles was recently spotted at the Commission on Elections, COMELEC, during the filing of Certificate of Candidacy of Davao City Incumbent Councilor Javi Campos as representative of 2nd District. CSC officials commented that they are expecting Chairperson Nograles to issue a categorical statement the soonest, clarifying his presence at the COMELEC field office as it relates to the foregoing prohibition. Tingnan nyo nga, naghintay ang CSC ng statement ni Nograles kung bakit niya nilabag ang Section 261 of the Omnibus Election Code. So, paano yan? Paano to? Hindi pa nga tumakbo. Pasikreto pa mag-file ng COC. Tatakbong mayor. Tapos ito pala ang una. Tingnan nyo, grabe naman talaga itong si Carlo Nograles. Hindi marunong sumunod. Tapos chairperson pa ito. Ito, any officer or any office or employee in the civil service, except those holding political office, any officer, employee, or member of the Armed Forces of the Philippines, or any police force, special forces, home defense forces, barangay self-defense units, and all other paramilitary units that now exist, which may hereafter be organized who directly or indirectly intervenes in any election campaign or engages in any partisan political activity except to vote or to preserve public order, if one is a peace officer, shall be guilty of an election offense. Halaka! Election offense na ang ginawa. Ang ginawa ni Nograles. Paano yan? Hindi pa nga na nagsisimula ang election, may election offense na si Nograles.
So sana magsalita si Nograles tungkol dito na naghihintay ang CSC, Civil Service Commission, kung ano ang kanyang reaksyon, kung ano ang kanyang official statement hinggil dito. Kasi mapasama ang kanyang pangalan. Oo. It relates to the foregoing prohibition of Section 261 of the Omnibus Election Code, intervention of public officers and employees. Halaka, paano yan? Nako po, isang malaking... Ito ba ang isang Carlo Nograles na bobotohan ng mga taga Davao? Hindi pa nga nagsisimula ang kampanya. Meron ng strike 1 sa CSC, Civil Service Commission. Nako, maghintay tayo. Baka may explanation si Carlo Nograles. Baka nakalimutan na niyang magsumite na kanyang resignation letter pero permado na, di ba? So, may freedom na siyang pumunta sa COMELEC. Kasi, kung hindi mo alam, kung alam mo talaga kung ano ang rule, of course, hindi ka talaga pupunta doon. Pero baka late lang na ma-receive ng CSC or kung sino man mag-receive sa kanyang resignation letter. O, diba? Hintayin natin ang official statement ni Nograles tungkol dito. Kasi kung hindi siya magbibigay ng statement, ay nako, iba. Hindi maganda. Pangit tingnan. Hindi pa kasi simula ng eleksyon. Meron ng nilabag. May nilabag na. How much more kung uupong mayor? So, madami siyang lalabagin. He is running as an independent candidate. Wow, independent candidate. Kaya niya? Sabi niya. Diba? Ano ba ang purpose ni Carlo Nograles Kabibig? Kasi sabi ng ibang tao, walang utang na loob yan. Tinulungan niya ni Duterte para maging cabinet secretary. Tapos ngayon, kalalabanin niya si Duterte. Ganun talaga ang politika, mga kabibig. Diba? Ganun talaga ang mga politika. And Duterte knows about it. Duterte knows about it. Alam niya kung paano patakbuhin ang lahat ng ito. Diba? Kanina nga, nataranta tayong lahat na si Tata Digong, kinakancel niya ang COC sa pagka-mayor, pero fake news pala yun. Yung iba, nataranta, nagulat. Kasi baka tatakbo si Duterte yung senador, nako, lalo tayong matatalo. Hindi tayo mapapasok sa Magic 12. Kaya yung iba, nag-react, nagbigay ng negative react. Si De Lima, sabi niya, ganun talaga si Digong. Mahilig magdrama. Pasensya na. Sinabi ba ni Digong nag-cancel siya? Hindi naman, di ba? So, yun na nga, kabibig. So, ito yung ito yung statement ni Nograles kung bakit siya tatakbo. Pakinggan nyo muna, kabibig, ha, kung ano ang iyong komento sa kanyang bakit siya gustong tumakbo. Baka kulang siya sa hangin. Gustong tumakbo ni Carlo Nograles, it's because, eto na, kabibig. Maggamit ng technology to make life and services better for our use of technology. I'm running independent so that anybody who wants to join us, anyone who wants change, who wants chance, who wants choice, can join. May babago siya sa Davao. Under any party or banner, it might isolate us. Basin, palanganin ang uban. As an independent candidate, then everyone is welcome to join. So basically, you're saying that the services of the local government is lacking? Can be improved. Hala! Can be improved. Ang dami pang pwedeng ma-improve. Sabi mo change eh. So far, we just have to look at what Makati is doing. Takot siyang magsabi na kulang. Halata talaga, no? Kasi sa Davao to eh. Di ba sabi ng isang reporter, so it means sir, may lacking. Kailangan lang i-improve. So it means takot siya. Takot. Bakit ka pa tumakbo? Kasi wala nang ibang mapipilian ang mga kontra ng mga Duterte. So wala na silang choice. Magkano ba? Magkano ba para tumakbo? Of course, you need money. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na wala kang perang ilalabas. Ang tanong, sino ba ang nagfa-finance? Nagfi-finance kay Carlo Nograles? Taguig is doing, Valenzuela is doing. And we're Davao City. We are the premier city of the South. We're the premier city of Mindanao. How can na catch up? Bakit naman tayo sa level na ganyan? Pwede naman. Gusto yung baha. Level ng baha. You just have to give it a chance.
Kung gusto not to, it's really up to us as tauhan. Kung gusto ninyo, I'm here. Offering myself. Offer. Also saying na kulang suporta ng administration sa Davao City. Like I said, we have to be open to support from anyone. Update dapat ang Davao to take in whatever help. Kaya hindi na ito kaya na kita lang magpunusaraan. It's not possible. Fixing the flooding cannot be done by Davao alone. We need the help. We need the help. Fixing the traffic problem. We need the help of everyone. Fixing traffic, fixing flood. Si BBM nga, yung flood control project, hindi niya masagot-sagot. Hindi niya masagot-sagot ni BBM yung 1.4 billion per day ng DPWH. Saan ba ang flood control project? Binag-usapan ba sa Kongreso? Hindi. Pero yung confidential funds sa Visara, ay, kailangan pag-usapan natin to pag nanakaw to. Ang tawag dito, kailangan masampahan ng impeachment, pero yung flood control project, bilyonis yun, araw-araw pinalabas, walang comment. Whatever help you can get, we need it for Davao. Unang importante. So yun yun ang kanyang sinabi ni Attorney Carlo Nograles na he wants to make life and services for the people better. He also said that offering Dabaweños a choice, he is running independently. So at least namang may choice ang taga Davao, di ba? Kung ayaw lang ng mga Duterte, edi pumili sila kay Nograles. Basta ang gusto ng Nograles to make life and services for the people better. So it means hindi pala better ang mga services at buhay ng mga tao dyan. Wala basti. Sagutin mo si Nograles, baka may lacking dyan, kulang-kulang. Nako, hindi pa na-achieve sa standard ni Nograles na ganito kaganda ang buhay ng Davao. Kulang pa. Nako po, yan mga kabibigan.